Bago ang lahat, official nang nirelease ng NBA ang mga starter para sa All-Star. Sa East, si Giannis, Cade Cunningham, Tyrese Maxey, Jalen Bronson at Jaylen Brown. Sa West naman, si Jokic, Luka, SGA, Steph at si Victor Wembanyama. So tabla si Wemby at si Anthony Edwards sa overall score ng 3 botohan. Kaso lamang kasi si Wemby sa boto mula sa mga fans at yun ang naging tiebreaker kaya si Wemby ang nasama sa starting lineup. Sa lahat din na napili na starter sa ngayon, tanging si Wemby lang ang 6-man. Consider kasi siya doon dahil 28 games so far, 19 games doon ang nag-start siya at nasa 9 games ang off the bench. Ang sinabing na-snub doon si Deni Avdija, ginamit yung pinagbabawal na technique dahil hindi tiningnan ng Ang sinabing na-snub sa West si Deni Avdija, ginamit di umano yung pinagbabawal na technique. Hindi naman kasi tinitingnan doon yung standing ng team, ang tinitingnan stats ng player. Si Avdija top 5 sa botohan ng mga fans sa West, behind SGA, pero binoto siya ng mga player na pang number 10 at sa media pang number 9. Doon talaga siya in-snub. Mukhang hindi na pinagbasihan yung stats ni Avdija ngayon kumpara kay Wemby na merong star power. So okay lang naman na ma-snub si Avdija pagdating sa starting lineup. Kaso kung iboboto rin siya ng mga coaches para mapasama sa reserve. Mukhang player at media yung nagdesisyon kung isasahama ba or hindi si Avdija sa starting unit. Pero yung mga coaches, sila na ang may chance kung pipiliin siya. Dahil andun pa si Kawhi, Kevin Durant, si LeBron, hindi alam kung mapapasama, tapos si Anthony Edwards. Saka gaganapin kasi yung All-Star sa Los Angeles sa home court ng Clippers. Kaya malaki ang chance na posibleng masama pa si James Harden sa mga reserve at lalo na si Kawhi. At kung sino pa ang kukuning representative pagdating sa Los Angeles area. Ang isa pa doon, mostly ang pipiliin doon yung may mga star power. Andun pa sina Lauri Markkanen, Devin Booker at si Jamal Murray kung may chance din siya makapasok sa All-Star ngayon. Si Anthony Edwards naman yung sinabing na-snub talaga sa starting lineup. Sinabi pa ng mga sports analyst online na nakakahiya na si Edwards ang na-snub at si Steph nakasama sa starting lineup. Si Steph kasi number 3 sa fan vote at binoto rin ng mga player at media ng mataas. Pang number 2 pa nga siya sa boto ng mga player. Si Edwards naman number 7 sa mga player at number 5 sa media. Nag-alangan pa nga ang medyang iboto siya bilang number 4. Ang media din ang pumili kay Wemby dahil kung naiboto na number 4 si Anthony Edwards, siya ang pasok. Pero mukhang maraming player ang ayaw kay Edwards dahil binoto siya bilang pang number 7. Parang out of place pa si Steph ngayon dahil siya lang ang American na nasa starting lineup ng West. Si Edwards naman binibuild na next phase ng NBA sa American side. Kaso hindi pa siya nasasama sa All-Star lineup. Pang-4 na rin taon niya kung sakaling mapili siya sa reserve. Parang nagbibinata pa ako ngayon. Naka5 piyok yata ako mula kanina pa eh. Kahit yung mga fans naninibago na kahit si Kevin Durant hindi kasama sa starting lineup. Kung nagkataon pa na East versus West yung All-Star, magiging Team USA versus the world ang mangyayari. Ganoon naman talaga yung setup ng All-Star sa February, pero ibang format. Magiging majority kasi na mapipili sa West kung sakali na mga All-Star ay mga international player. Dapat yung ginawang tema ng NBA ngayon sa All-Star mala anime. Mundo ng mga tao laban sa mundo ng mga halimaw. Karamihan ng All-Star ng West galing Dark Continent. May halimaw sa passing, halimaw sa 3-point shooting, scoring, foul baiting at free throws. Sa East naman, ang sinabing na-snub si Donovan Mitchell. Parang delikado pa nga yung ranking ni Donovan. Number 6 sa fans, player at media. 3-6 para kay Donovan Mitchell. Sinabi pa na mas okay nilagay si Donovan sa pwesto ni Bronson. Si Bronson kasi top 3 pagdating sa media at sa mga fans. Pang number 4 din siya sa boto ng mga player. Kaya mahirap siyang i-snub. Isa pa doon, mahirap ding i-snub si Jaylen Brown dahil maganda yung nilalaro niya. Typically, siya yung isa sa best player ng East or best player ng NBA ngayon. Ang nasnub talaga sa East si Towns or kaya si Jalen Johnson. Pero kung mostly pagbabasihan yung season, Jalen Johnson. Dahil talaga nasnub yung dalawa pagdating sa format. Binago kasi ng NBA yung All-Star na isang sentro, 2 forwards at 2 guards. Sa East kasi ngayon, isang forward, 3 guards at isang big. Hindi pa nga sentro si Giannis.
Career season kasi ni Jalen Johnson ngayon, almost 23 points, 10 rebounds, 8 assists per game, 51 and 35%. Kaya nga din nag-decide yung Atlanta Hawks na bitawan na si Trae Young. Sa fan vote, number 8 siya. Pero kung sa mga forwards, papasok siya ng at least top 5. Ganun din sa mga player at media. Kaso wala ding star power si Johnson at positionless na ang all-star.